Ako si Raymond. At ito ang kwento namin ng aking kambal na si Richard. Di kami ganun katangkaran. 5 feet 5 inches lamang. Medyo tanang balat namin dahil parehong lumaki sa sports. At dahil din sa sports, develop ang mga muscles namin. Bilang kambal, siyempre marami kaming pagkakapareho. Paboritong ulam, kulay, mga palabas at mga libro. Nagkakaiba naman kami sa forma at paboritong musika. Ako mahilig na naka-shorts kahit taga Baguio kami at halos maginaw araw-araw. Kaparehas ng sando o sleeveless. Siya naman mahilig sa baseball cap at sa colored na t-shirt. Ang pagkakaiba namin sa fashion sense ay laking luwag ng mga magulang namin. Lalo na at magkamukhang makamukha kami. Parehas kaming mael. Ito siguro ang advantage namin sa mga di kambal. Sabay kaming lumaki at palaging magkasama hanggang pagtulog. Malakas ang band namin. Super comfortable kami sa isa't isa. Dahil dito, sabay din namin na-explore ang sariling mga katawan namin at katawan ng isa't isa. Para sa amin, this was just a twin thing. Gawaing kambal na mga kambal lang din ang nakakaintindi. Pero wala nga lang kaming kakilala na kambal na magbabalidate sa aming pag-iisip. Isang gabi, mag-isa ko lang sa kwarto namin. Di ako komportable kasi kadalasan magkasama talaga kami. Kahit saan. Kundi man sa isang kwarto, sa isang building. Alam kong ganon din siya. 18 na kami pero ganon pa rin. Nangyari kasing kasama niya mga teammate niya sa basketball nung gabing yon. Nanalo sila sa laro nila kaninang hapon laban sa team ng isa pang college kaya magdamagang party na ito. Napahimas ako sa paa ko habang iniisip ko yun. Isang taong nakalipas, kasama din ako sa team na yun. Tawag nga sa amin ni Chard ay The Wonder Twins. Kasi kahit walang hand signals o kung ano mang tawag, alam namin kung saan yung isa sa amin sa court. Ilang laro din ang nagpanalo sa amin dahil sa psychic powers naming magkambal. Sa kalagitnaan laro namin, laban sa engineering, napatid ako ng point guard ng kabilang team. Di ko din alam kung ano mismong nangyari noon. Ang maalala ko lang biglang sakit. Tapos, nawalan pa yata ako ng malay. Ang alam ko na lang, di na ako pwedeng maglaro ng basketball. Grabe din ang iyak ko noon. At kung magkakaaminan man, hindi din yung team o yung laro ang iniiyakan ko. Pero yung pagkakahiwalay ko sa kapatid ko. Yung larong pareho naming hilig, hindi na namin malalarong sabay ito. Oo, makakasama ko siya sa celebration ng mga tagumpay nila. Pero iba pa rin kung teammate ka talaga nila. Kaya yun, matapos ko siyang yakapin at suntukin at paikot-ikutin sa korte pagkapanalo nila, ay nauna na kaming umuwi.
Maliban sa may exam ako bukas at kailangan mag-review, ay naiisip kong awkward din ng makikiparty sa kanila. Baka mapunta pa ang usapan sa masakit na nakaraan. Pagpatak ng 10:00, kumatok si Mama sa pintuan ng kwarto. Nagpapaalam na sila ni Papa. Papuntang ospital para sa kanilang 11/7 duty. Sa kalabog ng pintuan ng bahay, mag-isa na nga talaga ako. 2:00 ng umaga na. Katatapos kong mag-review at may balak ng matulog nang marinig kong bumukas yung pintuan ng bahay. Malamang si Richard na ito. May konting katahimikan bago siya narinig na umaakyat sa hagdan. Pagkabukas ng pintuan, inisip ko na baka lasing siya. Kaya hinanda ko ng sarili kong magising sa magiging ingay niya. Pero tahimik siyang gumalaw. Imbis na yung ilaw sa kisame ang sinindi niya, ay yung table lamp na lang. Sa konting ilaw, nakita ko siyang dahan-dahang nagbibihis. Napaisip tuloy ako. May nangyari ng masama. At tila di yata masyadong nag-enjoy si Kambal. "Chard," ang sabi ko. At nagulat siya. Pagkatapos niya ako murahin, nagbihis na siya nang wala nang pakialam sa ingay. "Ayos ka lang?" ang tanong ko. Habang binato niya sa hamper ang kanyang mga pinagbihisan. "Ha? Oo, bakit?" Ang sagot niya sa boses na pwede ding galing sa aking lalamunan. Naiisip ko talaga na minsan parang kausap ko sarili ko pag kami ay nagdadaldalan. "Para kasing di ka galing sa party," ang paliwanag ko. "Parang di ka nga nalasing eh." Umiti lang siya at umupo sa kama ko. Nung bata kami, iisa lang ang kama namin. Pero nung di na kami kasya sa iisang lugar, nilagyan ng papa namin ng isa pang kama sa ibabaw ng isa. Ayun, naging double deck ang kama namin. Ako sa ilalim, siya naman sa ibabaw. Nakakagalti kasi, ang sabi niya sa akin. At alam ko na ang ibig niya sabihin. Nakokonsensya siyang mag-celebrate dahil baka masaktan akong isiping nagsasaya siya. Ang aking dating teammates, nawala ko. Napabuntong hininga ako. "Ano ka ba?" ang nasabi ko. Natouch ako. Sobra. Pero siyempre di naman tama na hindi i-celebrate ni Kambal ang pagkapanalo niya. Kakausapin ko sana siya tungkol dito pero tumango-tango na ulo niya. Antok na siguro siya. "Uy, akyat na," ang sabi ko. Pero it's too late. Humandusay na siya sa tabi ko. Nako, di pa pinatay yung table lamp. Napabangon tuloy ako para lang patayin yung ilaw. Pagkahiga ko, niyakap niya ako gaya ng ginagawa niya minsan nung iisa pa lamang yung kama namin. Sa aming dalawa, siya yung hugger. Kadalasan nung bata pa kami, ako ang teddy bear niya. Napailing na lang ako, tumalikod. Parang naka-spoon kami. At sinubukang habulin yung tulog ko. "Ano yan?" bigla akong sabi. Meron kasing tumutusok sa aking likuran.
May mahinang tawang kumiliti sa likod ng leg ko. Wala lang sa akin yun. Sa level ng aming connection, parang akin na nga rin to eh. Kagaya ng ibang parte ng aming katawan. Magkapareho din ito. Napasingap siya. Binaon niya ang mukha niya sa leg ko. Pasensya na Mon. Ang bulong niya habang humihigpit ang pagyakap niya. Kanina pa yan eh. Simula nung nanalo kami. May pahabol pang tawa. Humarap ako sa kanya. Ano yun? Na-turn on ka sa pagkapanalo nyo? Ang tanong ko na may pagkamangha. Nagkibit balikat siya. Patulong naman oh. Ang bulong niya. Anong oras na, Chard? Paalala ko sa kanya. Ngunit di pa rin ako bumibitaw sa kanya. Alam ko pero... Tapos umikab siya. Pagod ako masyado eh. Baka di ko matapos pag ako gagawa. Mahinang tawa ulit. Napaisip din ako. Kung tutuusin, pwede na rin itong parang reward niya sa pagkapanalo niya. Alam ko walang sense pero siguro dahil ako din ang nagigilty na di nakapag-enjoy ang kambal ko dahil sa kakaisip sa akin, kaya pumayag na din ako. Pagkagising ko ng bandang alas 5, pakiramdam ko balot ang buong mukha ko ng napakalaking muta. Doon ko na-realize na nakatulog akong di nagilamos. Bumangon ako at napansing wala na si Chard sa kwarto. Naligo na ako bago bumaba ng bahay. Nasa kusina na siya. Nakabili na ng pandesal. At meron ng kape sa coffee maker. Isang habit na natutunan namin sa pag-aantay ng mga magulang na uuwi ng alas 7 ng umaga at nag-i-expect na may pagkain ang naghihintay sa kanila. Pagkakita sa akin, tinakpan niya ang isang mata gamit ang kamay niya at sabay tawa. Napailing na lang ako at dumampot ng pandesal. Grabe ka talaga kagabi. Ang sabi niya habang dinadahan-dahan kong higupin yung kape. Di ako nabigla sa topic. Ganon talaga kami. Walang awkward na usapan. Alam naming sensitive yung topic pero kapag kaming dalawa lang ang magkausap, di na namin inaalala yon. Bakit mo pala naisip gawin yon? Hindi galit yung tono niya. Curious lang talaga siya. Nagkibit balikat ako. Di ko din alam eh. Boring naman na sagot yung init lang. Kaya sinabi ko na lang na nanalo kayo eh. Kaya iba naman. Para special. Tumawa ko sa sagot ko. Sumimangot siya. So hindi na yun maulit agad? Nagkunot siya ng noo. At tila nabasa niya ang nasa isip ko nung sinabi niyang it's just a twin thing. Diba?